Welcome back again to my YouTube channel. Ug maayong buntag kaninyong tanan. It's me, ang Madam na Negosyante, Tweety Bird. Well, for today's video guys, ay magki-claim lang naman po ako ng unclaim sa Palawan Express. Wow! Never expect talaga guys na mangyari to sa akin na may i-claim ako na hindi ko alam kung sino ang sender. O diba? So, lahat naman po tayo ay nagpapalawan, diba? Magpadala po tayo ng pera sa ating mga loved ones o inform lang naman natin no, may sinend po ako ng ganito ganyan, kunin mo na kahit pa mag-text yung Palawan Express sa binigay mong number sa receiver o diba? So una talagang notice talaga guys, hindi talaga ako naniwala kasi natatakot po ako na ma-scam. Hindi ko na talaga pinansin yung first notice, inignore ko talaga. Pero nagtry akong tumawag sa mga loved ones ko na nagpadala ba kayo ng pera sa akin na hindi ko alam, o sino ba nagpadala sa inyo? Sabi nila hindi sila nagpadala sa akin. So paano ba to? Totoo ba to? So inignore ko na lang talaga yung first notice guys. So ayun, binigyan pa nga ako ng 30 days pero inignore ko pa rin siya. O diba? So ngayon guys, nag-notice na naman ang second notice. So, same pa rin yung tracking number sa first notice. So, ano ba to? Bakit may second notice? Ano ba to? Totoo ba to na may unclaim? So, mangyari pala to sa akin. Sino ba sa inyo naka-experience na meron po kayong unclaim? Paki-comment naman po para naman po sa gano'n na mapaliwanagan po ako kasi gulong-gulo talaga yung isip ko. So, ngayon guys, punta na lang talaga ako sa Palawan at magtanong na pwede pa tong may unclaim ako na hindi ko talaga alam kung sino talaga ang nagpadala sa akin. So, nagtanong talaga ako guys, pumunta talaga ako sa, sa Palawan. So, sinabi niya na makukuha ko lang naman po pag magbigay po ako ng letter at saka yung Xerox copy ng ID. So, sinabihan ko pa rin sila na kahit hindi ko po alam kung sino po ang sender, makukuha ko ba yan? O makukuha mo yan mama? Imposible talaga to na mayroon po akong unclaim. Kaya ayun, inignore ko yung second notice talaga guys. Inignore ko talaga, hindi ko talaga pinansin. Kahit alam ko na mag-submit po ako. Ayoko kasi yung ma-disappoint ako, ayoko kasi yung ma-scam ako. Kasi alam ko naman po sa sarili ko na wala talagang napapadala sa akin. Kung meron man, never talaga na hindi sila magsabi. Meron man, imposible naman hindi po nila ako pinagsabihan na, kunin mo na to, ganito, ganyan. Ngayon guys, pupunta na po ako sa Palawan at samahan niyo po akong i-claim yung aking unclaimed Palawan Express. Let's go! So, eto na guys, papunta na po tayo sa Palawan Express. Actually guys, kahapon ko palang na-receive yung text guys na pwede ko na daw kuhanin yung aking unclaim. So, eto na guys, parating na talaga ako sa Palawan Express at ito na po ang pinaka-exciting part kasi i-release na po nila yung aking unclaim. So, ngayon, medyo kinakabahan talaga ako guys. Ayan, eto na. Sir, early. Sir. Thank you. Regarding sa unclaim, ma'am ba? Gitiksan ako, ma'am. Gahapon, pwede na doon ako i-claim karon. So, excited na talaga ako, guys. Nandito na po talaga ako sa exciting part. Nanginginig na nga. Yes sir. Ilan per month rin mo? Ano mo madawat ito mga 490? Ha? 490. Okay sir. 1, 2, 3. Okay, thank you sir. 490.
po ako sa Palawan ng 490 guys. So, eto na guys, nakauwi na ako dito sa bahay at nagutom talaga ako. So, yun, kumain po ako muna ako ng Pajipar. Grabe guys, nakapira ako sa Palawan. Pinawisan talaga ako guys. Alam niyo ba? Noong una kong talagang punta, naghintay pa naman ako ng mahigit kulang-kulang sa 1 oras. Tapos, pinauwi ako kasi naghintay pa daw siya ng approval na bago pa i-release yung pera. At sabi pa ng taga-Palawan, ikaw ba talaga ang nagpapadala ng perang ito? Wow! Nasa isip ko talaga, gano'n ba yan kalaki? Parang, curious talaga sila. Grabe yung tanong nila ha, ako ba daw yung nagpapadala? So, sinagot ko, hindi ko po alam, wala pa talaga akong idea kung ano yan, yung unclaim. Palagi naman po talaga ako magpapadala sa Palawan. Palagi din po ako makareceive. Pero mas marami yung ako yung nagpapadala. Wala po akong idea kung sino ba talaga o saan ba galing yung pera na yan. Basta sa akin lang ay wala talaga akong kaalam-alam dyan. Nasa isip ko talaga, yung hinini ko talaga sana 20,000, sana 10,000 kasi meron na po akong mabibiling mga paninda. Alam niyo naman po na masaya na po ako pag may mayambag po ako dito sa tindahan, may maibili po akong mga stocks kasi maganda po talaga sa feeling guys na puno talaga yung tindahan mo. Tapos mayroon na po akong naisip na ito po yung bibilhin ko. Marami talagang tumatakbo-takbo sa utak ko dahil excited na po talaga ako. So ayun, dumating na talaga ako sa exciting part. So eto na guys, na-receive ko na yung pera sa Palawan guys. Naka-receive po ako ng 490. Siguro may nagkautang po talaga sa akin kasi may mga negosyante naman talaga ako no. Kahit wala po akong sari-sari store pa, yung nagtatrabaho pa talaga ako, marami talaga akong racket. So nagdi-dealer ako ng ganito ganyan, nagbibenta ako ng ganito ganyan. Pero may umabot talaga sa akin na may nagkautang talaga sa akin guys na hindi talaga nakabayad. Kumbaga, umi-exit na talaga like huminto sa trabaho, hindi ko na talaga siya makikita. So, yung nag-resign ka agad-agad. Tapos hindi ko talaga nasisingil. So, yun po, nangyari po talaga sa akin yan. Kaya ang payo ko lang talaga sa inyo guys na sa larangan talaga ng business, meron talagang sinasabi nilang bad debts. So, yung bad debts, ilang % lang talaga sa business mo na may mga tao talaga na hindi makabayad sa utang o kaya sa mga item na medyo nalulugi ka kasi hindi na talaga mabibenta o diba? So, yun po ang ibig sabihin ng bad debts o diba? So, ayun guys, napaisip ko talaga na may customer talaga ako na nagkautang sa akin at pinadala niya sa Palawan na hindi lang niya ako ma-reach o kaya nahihiya sa akin na na nagutang siya na hindi po siya nakabayad. So siguro hindi niya po ako na-reach out. O di ba? Kasi siguro sa katagalan ng panahon, nagkapera na siguro yung nakautang sa akin. So ayun, nagkabayad na siya dahil alam niya po ang tunay niya pangalan ko, di ba? So kumbaga, alam na niya po yung number ko. Siguro nanghingi siya na ng number tapos pinadala niya sa Palawan. Oh, di ba? Perfect. So sana sana po lahat ng tao may ganyan talaga ng puso na kahit sa kagipitan man lang siguro kung hindi man makabayad siguro sa panahon na magkapera na po siya. So ayun guys, na-receive ko na yung aking unclaim sa Palawan. Na-receive ko na yung 490. Solved na talaga yung aking unclaim. So ngayon, ang tanong, sino po talaga ang nagpadala sa akin ng 490? So hanggang ngayon talaga guys, hindi ko talaga alam kung sino talaga ang nagpadala sa akin ng pera. Ang importante, nagkapera
nakatira po ako sa Palawan. O, diba? Perfect. Kung ikaw ay nanonood sa video kong ito at nagustuhan mo, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi pa kayong updated sa mga videos na aking in-upload. Thank you! Bye-bye! Thank you for watching!